hindi mo kayang kontrolin ang oras. Kahit anong pilit mong gawin, kahit anong gabi ng walang tulog, kahit ilang taon ng pagtitiis, hindi mo mapapabilis ang plano ng Diyos. At alam mo kung ano ang mas masakit. Kapag nakita mong ang ibang tao ay parang umaani ng tagumpay habang ikaw, nananatiling naghihintay. Ilang beses mo nang tinanong ang sarili, Panginoon, kailan? Kailan ko makikita ang katuparan ng mga pangarap na itinanim mo sa puso ko? At sa bawat sagot na tila wala, lumalalim ang kirot, dumadagdag ang bigat, at pakiramdam mo'y nakalimutan ka na niya. Pero heto ang katotohanang matagal mo nang dapat marinig. Hindi pa huli, hindi pa tapos, at lalong hindi ka nakalimutan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kabiguan. Ito ay paghahanda. Ang kanyang oras ay hindi kailanman nahuhuli, hindi kailanman mali, laging perpekto. Oo, baka pakiramdam mo'y nauna na ang iba, baka isipin mong nahuli ka na, pero sa mata ng Diyos, ikaw ay nasa tamang posisyon. At ang sandaling akala mo'y pag-ubos, yun pala ay yugto ng paghubog. Ang mga luha mong akala mo'y walang saysay, yun mismo ang binibilang niya bilang binhi ng tagumpay. Dito magsisimula ang matinding pahayag. Ang oras ng Diyos ay hindi sukatin ng relo ng tao. Ang kalendaryo ng langit ay hindi sumusunod sa agos ng mundo. Kapag siya ang kumilos, ang mga pintuang matagal nang nakasara, bigla niyang bubuksan. Ang mga pangarap na inilibing mo na sa kawalan bigla niyang bubuhayin. Kaya't huwag kang malinlang ng katahimikan. Huwag mong hayaang nakawin ng takot ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang mismong sandaling ito, ang iyong kawalan, ang iyong pagod, ang iyong mga tanong ay maaring maging eksaktong punto kung kailan pipiliin ng Diyos na ipakita ang kanyang perpektong oras. At sa araw na iyon, maiintindihan mo, lahat ng paghihintay, lahat ng sakit, lahat ng tanong ay may saysay, dahil ang oras ng Diyos ay laging perpekto. Sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at ang bawat gawa sa silong ng langit ay may oras. Ecclesiastes 3:1. Ito ang pahayag na hindi kailanman kumukupas. Sa iisang talata lamang, ibinuhos ng Diyos ang isang lihim na dapat sana'y nagpapalaya sa lahat ng puso. Ang oras ay Kanya, hindi sa atin, hindi sa mga pangyayari, hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa Kanya lamang. Isinulat ito ni Haring Solomon, isang taong nakaranas ng lahat ng bagay na maaring pangarapin ng sinuman, kayamanan, kapangyarihan, karunungan. Ngunit sa gitna ng kanyang karangyaan, naranasan din niya ang kawalan, ang kalungkutan at ang pagkadama ng walang saysay. At mula roon, ibinuhos niya ang aral na ito. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may oras na itinakda ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Israel, makikita natin kung paano gumalaw ang Diyos sa perpektong oras. Nang sila'y alipin sa Ehipto, hindi sila agad pinalaya. 400 taon silang dumaing, umiyak at umasa. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, ipinadala ng Diyos si Moises upang igawad ang kalayaan. Sa mata ng tao, napakatagal. Ngunit sa plano ng Diyos, iyon ang eksaktong oras na maghahanda sa kanila para sa lupang pangako. Ganito rin ang ipinakita sa panahon ng Babylonia. Ang bayan ng Diyos ay dinala sa pagkabihag at inisip nilang tuluyan na silang pinabayaan. Ngunit sa pamamagitan ni Jeremias, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pangako. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano na iniisip ko para sa inyo, mga planong hindi ukol sa kasamaan, kundi sa ikabubuti, upang bigyan kayo ng kinabukasan na may pag-asa. Jeremias 29:11. Ngunit ang pangakong iyon ay may kasamang kondisyon ng oras, 70 taon ng pagkabihag bago dumating ang paglaya. Mahalagang maunawaan ito. Ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo, ngunit palaging may tamang panahon. Kung ito'y agad-agad dumating, hindi natin mararanasan ang paghubog, hindi tayo matututong magtiwala. Ang bawat paghihintay ay pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya. Ngayon, isalin natin ito sa payak na wika para sa iyong puso. Hindi ka mahuhuli sa plano ng Diyos. Ang pangarap na inilagay niya sa loob mo ay hindi mawawala sa kawalan.
Maaring natabunan na ito ng takot, ng kabiguan o ng mga tao ng katahimikan, ngunit sa oras na itinakda niya, bubuksan niyang muli ang pintuan at ipapakita kung bakit mo kailangang maghintay. Tingnan mo ang iyong paligid ngayon, digmaan, kahirapan, sakit, kawalan ng trabaho, mga pamilyang nagkakawatak-watak. Hindi ba't halos pareho ito sa naranasan ng bayan ng Diyos noon? Sila'y naligaw sa disyerto, ikaw na may naliligid ng problema. Sila'y dumaing ng pagkain at tubig, ikaw na may dumadaing ng trabaho, ng kagalingan, ng kapayapaan para sa iyong pamilya. Ngunit sa lahat ng ito, iisa ang sagot. Ang Diyos ay may takdang oras para sa lahat ng bagay. Ang pangakong ito ay hindi lamang salita na nakaukit sa papel. Ito ay buhay. Kapag sinabi ng Diyos na may panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani, ibig sabihin may proseso. Hindi lahat ng panaginip ay agad na natutupad. Ngunit kapag pinanatili mo ang pananampalataya, ang mga luha mo ay magiging binhi at ang mga binhing iyon ay tutubo sa oras na itinakda niya. Huwag mong isipin na ang katahimikan ng Diyos ay tanda ng kanyang paglimot. Sa katunayan, ito'y tanda na siya ay naghahanda ng mas higit pa kaysa sa iyong inaakala. Habang iniisip mong naantala ka, siya na may nagtatayo ng mga tulay na tatahakin mo. Habang iniisip mong sarado ang lahat ng pinto, siya'y nag-uukit ng bagong daan na hindi pa nakita ng sinuman. Kaya't kung ikaw man ay nasa panahon ng kawalan, huwag kang panghinaan. Kung ikaw man ay nasa yugto ng paghihintay, huwag mong isipin na iyon ang wakas. Sapagkat sa oras ng Diyos, lahat ng luha ay may katumbas na kalakasan, lahat ng sakit ay may katumbas na kagalingan, at lahat ng pangarap ay may katumbas na katuparan. At narito ang pinakamahalagang tanong, handa ka bang maniwala na kahit hindi mo nakikita ang kilos ng Diyos ngayon, siya'y kumikilos pa rin? Dahil sa susunod na bahagi, matutuklasan mo kung paano ang pangakong ito na ibinigay libu-libong taon na ang nakalipas ay buhay at makapangyarihan pa rin ngayon sa gitna ng lahat ng kaguluhang ating hinaharap. Kapag sinasabi ng kasulatan, sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at ang bawat gawa sa silong ng langit ay may oras. Ecclesiastes 3:1. Hindi ito nananatiling isang lumang kasaysayan lamang. Ito ay sumasalamin sa mismong buhay mo ngayon. Tingnan mo ang mundo sa paligid natin, mga digmaan na nagbabasag ng mga tahanan, mga pandemya na nagdudulot ng takot, mga trabaho na nawawala sa isang iglap, mga pamilyang nababasag dahil sa kahirapan at tensyon. Marahil ikaw mismo ay nasa gitna ng lahat ng ito. Marahil gabi-gabi mong iniisip kung paano mo bubuhayin ang iyong mga anak, kung paano mo haharapin ang utang na walang humpay, o kung paano mo matatagpuan ang lunas sa sakit na matagal ka nang binabalot. At sa mga sandaling iyon, maaaring itanong ng puso mo, kung ang Diyos ay may oras para sa lahat, bakit tila wala pa ring pagbabago sa buhay ko? Ngunit tandaan mo ito, ang parehong Diyos na nagligtas sa Israel sa pagkaalipin ay siya ring Diyos na nakatingin sa iyo ngayon. Ang parehong Diyos na naghatid sa kanila sa gitna ng dagat na hinati ay siya ring Diyos na makakahanap ng daan kung saan wala kang nakikita. Ang parehong Diyos na nangako ng kalayaan matapos ang 70 taon sa Babylonia ay siya ring Diyos na nagtatakda ng oras ng kalayaan para sa iyong buhay. Sa kasalukuyan, marami ang nabubuhay sa takot. Takot sa kawalan ng trabaho, takot sa karamdaman, takot sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ngunit dito pumapasok ang pangako ng Diyos. Hindi ka pababayaan at hindi ka mawawala sa kanyang plano. Isipin mo ang isang ina na araw-araw gumigising ng maaga, nagtitimpla ng kape habang iniisip kung paano paghahatian ang kakaunting pagkain para sa kanyang mga anak. Sa kanyang puso, naroon ang pangarap na magkaroon ng mas maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit tila ang pangarap na iyon ay lumalayo sa bawat araw. At gayon paman, sa gitna ng kanyang kawalan, ang Diyos ay nagbubulong
Anak, may oras ako, hindi ka laging mananatili sa dilim na ito. Isipin mo rin ang isang lalaki na nawalan ng trabaho matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho. Sa isang iglap nawala ang kanyang pinaghirapan. Naroon ang pangarap na magpatayo ng bahay, ang pangarap na pag-aralin ng mga anak. Ngunit sa halip, siya'y nasa loob ng silid, nakatingin sa dingding, nagtataka kung saan siya nagkulang. At sa katahimikan, muling dumadaloy ang pangako. Ako ang iyong tagapagtaguyod. Sa oras ko, muli kitang itatayo. Hindi ba't pareho ito sa naranasan ng bayan ng Diyos? Nang sila'y nasa disyerto, inisip nilang iniwan na sila. Wala silang tubig, wala silang pagkain. Ngunit sa oras ng Diyos, bumaba ang manna mula sa langit at dumaloy ang tubig mula sa bato. Ganon din sa iyo. Maaring ngayon, ang nakikita mo ay kawalan. Ngunit sa oras ng Diyos, bubuksan niya ang pintuan ng kaligtasan at katiyakan. Marahil ilang ulit ka nang nag-isip na sumuko. Ilang gabi ka nang umiyak na walang nakakaalam. Ngunit nais ng Diyos na ipaalala sa iyo, anak, hindi ka nakakalimutan. Ang iyong mga luha ay hindi nasasayang. Ang iyong mga pangarap ay hindi nakabaon sa limot. Ang oras ko ay dumarating. Ito ang kapangyarihan ng pangako. Ginagawa nitong buhay ang pag-asa sa mga pusong halos mawalan ng lakas. Kapag sinabi ng Diyos na may kapanahunan sa lahat ng bagay, ibig sabihin may layunin kahit sa pinakamabigat mong laban. Ang iyong pagkatalo ay hindi katapusan, kundi bahagi ng mas dakilang plano. Subukan mong alalahanin, ilang beses ka nang muntik sumuko, ngunit may dumating na hindi mo inaasahan. Isang tao na tumulong, isang pinto na biglang bumukas, isang himala na dumating sa pinakahuling sandali. Hindi ba't iyon ang oras ng Diyos? Hindi mo ito pinlano, hindi mo ito inasahan, ngunit dumating siya ng eksakto sa tamang panahon. Kaya ngayon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng mundo, ang tanong ay hindi kung darating ang oras ng Diyos, kundi kung magtitiwala ka hanggang dumating iyon. Sapagkat ang pangakong ito ay hindi isang kasaysayan lamang na naganap libu-libong taon na ang nakalipas. Ito ay buhay, aktibo at nakalaan para sa iyo sa mismong oras na ito. At tandaan mo ito, ang oras ng Diyos ay laging perpekto. Hindi siya huli, hindi siya kulang. Sa oras na kanyang itinakda, ang iyong mga luha ay papalitan ng kagalakan, ang iyong kawalan ay papalitan ng kasaganaan, at ang iyong mga pangarap ay muling bubuhayin ng kanyang kamay. At ngayon, kailangan nating makita kung paano ang mga pangakong ito ay hindi lamang salita, kundi naging buhay sa mga patotoo ng mga nakaranas ng mismong kapangyarihan ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang nakasulat sa pahina ng Biblia. Ang mga ito ay buhay at patuloy na nagiging totoo sa bawat taong nagtitiwala. Sa bawat patak ng luha, sa bawat sigaw ng pusong pagod, sa bawat oras ng paghihintay, muli at muling pinatutunayan ng Diyos na ang kanyang oras ay laging perpekto. Isang halimbawa nito ay si Maria, isang ina na lumaki sa hirap. Ilang taon siyang naghanap ng trabaho, paulit-ulit na tinatanggihan dahil sa kakulangan ng edukasyon at karanasan. Dumating sa puntong halos mawalan na siya ng pag-asa. Gabi-gabi siyang umiiyak, sinasabi sa Diyos, Panginoon, kung talagang may plano ka para sa akin, bakit wala pa ring pintuan na bumubukas? Ngunit sa mismong oras na akala niya'y katapusan na ng kanyang lakas, nakilala niya ang isang taong tumulong sa kanya na makapasok sa isang maliit na negosyo. Doon nagsimula ang pagbabago. Unti-unti natuto siya, lumago, at kalaunan ay nakapagpatayo ng sariling tindahan. Ang oras ng Diyos ay dumating nang siya'y halos mawalan na ng pag-asa. Ganito rin ang naranasan ni Daniel, isang binatang matagal nang nagdurusa sa isang karamdaman. 15 taon siyang lumalaban sa sakit na halos sumira sa kanyang katawan at pangarap. Paulit-ulit niyang tinanong, Panginoon, kung ikaw ay manggagamot, bakit hindi mo pa ako pinagagaling? Ngunit sa mahabang panahon ng kanyang paghihintay, natutunan niyang magtiwala ng lubos. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ang tamang gamutan. Ngayon, siya'y malusog at masigit pa roon, siya'y naging saksi sa iba pang may sakit, patunay na ang Diyos
ay hindi kailanman huli. Kung babalikan naman natin ang mga kwento sa Biblia, makikita natin ang parehong himig ng katapatan ng Diyos. Si Elias, halimbawa, ay dinala ng Diyos sa isang disyerto sa panahon ng matinding tagtuyot. Walang pagkain, walang tubig, walang pag-asa. Ngunit sa mismong kalagayang iyon, nagpadala ang Diyos ng mga uwak na nagdala ng tinapay at karne upang siya'y mabuhay. At mula sa batong tigang dumaloy ang tubig. Ang oras ng Diyos ay dumating sa pinakaimposibleng paraan. Isipin din natin si Ana, ang babaeng matagal na walang anak. Taon-taon siyang pumupunta sa templo, humihingi sa Diyos, ngunit tila walang tugon. Hanggang sa dumating ang araw na, sa panahong itinakda ng Diyos, siya'y nagdalang tao at ipinanganak si Samuel, ang propetang ginamit ng Diyos upang akayin ng Israel. Ang kanyang mga taon ng pagluha ay naging daan para sa isang himalang tumatak sa kasaysayan. Kung ilalapit natin ito sa kasalukuyan, hindi ba't marami ring kwento ng mga taong halos sumuko ngunit muling itinayo ng Diyos? May isang manggagawa na nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Walang ipon, walang seguridad at araw-araw ay takot kung paano bubuhayin ang pamilya. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, may isang kapitbahay na nagbigay ng pagkakataong magtrabaho sa maliit na proyekto. Mula roon, nakahanap siya ng bagong direksyon at kalaunan ay nagkaroon ng mas matatag na trabaho kaysa dati. Hindi ba't iyon ang oras ng Diyos? Dumating siya sa sandaling pinakanangangailangan. Mayroon ding isang matandang babae na matagal nang nag-iisa matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ilang taon siyang nabuhay sa kalungkutan at katahimikan. Ngunit sa isang gabi ng panalangin, dumating sa kanya ang isang samahan ng mga kapwa mananampalataya na kumupkop at nagbigay ng bagong pamilya sa pananampalataya. Ang kanyang mga gabi ng luha ay napalitan ng mga araw ng kagalakan. Muli, ipinakita ng Diyos na kahit sa huling yugto ng buhay, ang kanyang oras ay hindi huli at hindi lang sa individual na antas nakikita ang katapatan ng Diyos. Maraming pamilya ang makakapagsabi na sa oras ng kanilang kawalan may dumating na biyaya. Isang ama na halos wala nang maipakain sa mga anak, nakatanggap ng hindi inaasahang tulong mula sa isang kaibigan. Isang estudyanteng walang pantustos sa pag-aaral, nakatanggap ng scholarship sa oras na halos sumuko na siya. Lahat ng ito ay nagpapatunay. Ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Pansinin din natin kung paano lumalago ang pananampalataya sa mga patutuong ito. Ang bawat paghihintay ay naging aral ng pagtitiwala. Ang bawat sakit ay naging paalala ng kagalingan. Ang bawat kawalan ay naging pintuan ng mas malaking pagpapala. At ang lahat ng ito ay nakaugat sa iisang katotohanan. Ang oras ng Diyos ay perpekto. At ikaw, habang nakikinig ngayon, marahil iniisip mo, paano ko makikitang totoo ang pangakong ito sa buhay ko? Ang sagot ay naroon mismo sa mga patutuong ito. Kung ginawa ng Diyos noon, kung ginawa niya sa iba, gagawin niya rin sa iyo. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang katapatan ay hindi nagkukulang. Kaya't hayaan mong tumimo ito sa iyong puso. Ang mga testimonya na narinig mo ay hindi lamang kwento ng ibang tao. Ito ay paanyaya, patunay na ang Diyos ay gumagalaw pa rin ngayon. Ang parehong kamay na nagligtas sa Israel, ang parehong tinig na nangusap kay Ana, ang parehong espiritu na nagpagaling kay Daniel. Yun din ang Diyos na nakikinig sa iyong panalangin. At kung ang mga patutuong ito ay patunay ng kanyang katapatan, isipin mo kung ano pa ang naghihintay sa iyo kapag dumating ang oras na itinakda niya. Sapagkat ang mga pangakong ito ay hindi natatapos sa nakaraan. Ito'y bahagi ng mas dakilang plano ng Diyos na nakaukit sa kasaysayan at sa propesya. At dito tayo dadalhin sa susunod na kung paanong ang pangakong ito ay nakaugnay sa mas malawak na balangkas ng mga propesya ng Diyos. Mula noon hanggang na ngayon at hanggang sa hinaharap, kapag narinig natin ang pangakong sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at ang bawat gawa sa silong ng langit ay may oras. Ecclesiastes 3:1, hindi ito simpleng pahayag lamang para sa isang tao o isang panahon.
Ang katotohanan ito ay nakaugat sa mas dakilang plano ng Diyos. Isang plano na sumasaklaw hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi maging sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Kung susuriin natin ang kasulatan, makikita natin na ang bawat pangako ng Diyos ay hindi hiwa-hiwalay. Ito'y bahagi ng isang malawak na larawan, isang propesya na bumabalot mula sa simula hanggang sa katapusan ng panahon. Ang bawat himala, bawat pagliligtas, bawat pagtupad ng pangako ay patunay na ang Diyos ay may plano at iyon ay laging nasa perpektong oras. Tingnan natin si Abraham. Nangako ang Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa, ngunit ilang taon siyang naghintay bago dumating si Isaac. Halos imposibleng mangyari dahil sa kanilang katandaan. Ngunit sa tamang panahon tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at mula sa linyang iyon, dumaloy ang mga propesiya na kalaunan ay nagbigay daan sa pagdating ng Mesyas. At nang dumating ang araw na iyon, hindi ba't malinaw na ipinakita ng Diyos ang kanyang propetikong oras? Sabi sa Galatia 4:4, ngunit nang maganap ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Hindi mas maaga, hindi mas huli, dumating si Kristo sa eksaktong oras na itinakda ng Ama. Isipin mo ito. Kung ang buong kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa perpektong oras ng Diyos, gaano pa kaya ang mga pangarap at panalangin mo? Kung tiniyak niya na ang Mesiyas ay darating ayon sa propesiya, hindi ba't mas lalo niyang tutuparin ang mga pangakong iniukol niya sa iyo? Ngunit hindi natatapos dito. Ang mga propesiya ng Biblia ay patuloy na bumabalot hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Sa aklat ni Daniel, ipinahayag ang mga kaharian na darating at lahat ng iyon ay natupad sa kasaysayan. Babylonia, Medo-Persia, Gresya, Roma. Bawat yugto ay dumating ng eksakto sa oras na itinakda ng Diyos at ngayon, tayo ay nabubuhay sa huling mga araw ng mga propesyang iyon. Hindi ba't nakakatindig balahibo isipin, lahat ng nangyayari, mga digmaan, mga krisis, mga pandemya, mga kalamidad, ay hindi aksidente. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa mas malaking balangkas ng propesya ng Diyos. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naririnig pa rin natin ang bulong ng kanyang pangako. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Isaiah 41:10. Kung noon ay tinupad niya ang propesiya ng pagdating ng Mesyas, ngayon naman ay hinihintay natin ang katuparan ng kanyang pagbabalik. At gaya ng lahat ng nakaraan, ito rin ay darating sa tamang panahon. Hindi sa oras ng tao, kundi sa oras ng Diyos. Ngunit mahalaga ring makita natin ang personal na aspeto nito. Sapagkat madalas isipin ng tao, kung ang Diyos ay may plano sa mga bansa, paano pa kaya ang buhay ko na maliit lamang? Ngunit tandaan mo, kung kaya niyang pamahalaan ng kasaysayan ng buong mundo, gaano pa kaya ang buhay mo? Ang iyong tatluha, ang iyong pangarap, ang iyong mga tanong ay hindi maliit para sa Diyos. Ikaw ay bahagi ng mas dakilang kwento na kanyang isinulat. Ganito ang kabigatan ng pangako. Ikaw ay hindi lamang nakikibahagi sa sariling laban, kundi bahagi ng propetikong plano ng Diyos na umaagos sa bawat henerasyon. At sa bawat yugto patuloy na ipinapakita ng Diyos na ang kanyang oras ay hindi kailanman huli. Ngayon, isipin mo, lahat ng naranasan mo, ang iyong paghihintay, ang iyong pagluha, ang iyong mga pagkatalo, maaaring bahagi ng mas malalim na paghahanda. Kung paano hinintay ng Israel ang kanilang paglaya at kung paano dumating ang Mesiyas sa tamang panahon, ganun din ang oras ng Diyos sa buhay mo. At marahil tinatanong mo, kailan, Panginoon? Ang sagot ay ito, sa oras na itinakda niya. At kapag dumating ang araw na iyon, maiintindihan mo na ang lahat ng pagod at lahat ng tanong ay may saysay, dahil ang Diyos ay hindi lamang gumagawa sa personal mong buhay, kundi sa buong kasaysayan ng mundo. Kaya't hayaan mong tumimo ito sa iyong puso. Ang pangakong iyong pinanghahawakan ngayon ay hindi hiwalay. Ito'y nakaugat sa mas malawak na plano ng Diyos, isang plano na tiyak na magaganap.
Kung siya'y naging tapat noon, siya'y magiging tapat din ngayon. At kung siya'y nangako ng pagbabalik, darating iyon sa eksaktong oras na itinakda niya. Ngunit narito ang mabigat na tanong na kailangang sagutin. Kung gayon, bakit tila sa aking buhay may mga pangakong hindi natutupad? Ito ang susunod na haharapin natin, ang laban ng puso, ang pagdududa, at ang paghahanap ng sagot sa katahimikan ng Diyos. Kung ang Diyos ay nangako, bakit tila madalas hindi natin nakikita ang katuparan agad? Kung siya'y tapat at makapangyarihan, bakit may mga panalangin na nananatiling walang kasagutan? Marahil ilang ulit mo nang tinanong ang sarili, kung ang Diyos ay nagsabi na siya'y magbibigay, bakit kulang pa rin ako? O kaya namay, kung ang Diyos ay manggagamot, bakit patuloy akong nagdurusa sa sakit? At sa mas malalaking tanong, kung siya'y nagbigay ng pangako ng kapayapaan, bakit may mga digmaan pa ring sumisira sa mundo? Ito ang mabibigat na tanong na halos lahat ng mananampalataya ay napagdaanan. At dito kailangan nating maging tapat, hindi ka nag-iisa. Kahit ang mga dakilang tao sa Biblia ay nakaranas ng ganitong uri ng pagdududa. Si Job, matapos mawalan ng lahat ay sumigaw, "Bakit ako isinilang kung ganito rin ang aking mararanasan?" Si Jeremias, ang tinaguriang propetang umiiyak, ay minsang nagtanong, "Panginoon, bakit ang mga masasamay umuunlad samantalang ang matuwid ay naghihirap?" At si Habakuk, sa harap ng kaguluhan ng kanyang bayan, ay sumigaw, "Hanggang kailan ako daraing, Panginoon, at hindi mo dinidinig?" Kaya't huwag mong isipin na ang pagkakaroon ng pagdududa ay tanda ng kahinaan ng pananampalataya. Sa katunayan, ito ay tanda ng pagiging totoo. Ito ay patunay na ang iyong puso ay naghahanap ng malalim na ugnayan sa Diyos, kahit sa gitna ng katahimikan. Ngunit paano natin haharapin ang ganitong tensyon? Narito ang paalala ng Biblia. Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng takdang panahon, at ito'y nagmamadali tungo sa wakas at hindi magsisinungaling. Bagaman ito'y nagluluwat, hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi ito maghuhuli. Habakuk 2:3. Ang mga salitang ito ay naglalaman ng isang malalim na lihim. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman nakalimutan, ngunit may takdang panahon ng katuparan. Ang pagkaantala na nararanasan mo ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay proseso ng Diyos upang ihanda ka para sa mas dakilang layunin. Tingnan mo si Abraham. Nangako ang Diyos ng anak, ngunit halos 20 taon ang lumipas bago dumating si Isaac. Hindi ba't halos imposible? Ngunit sa oras ng Diyos, dumating ang katuparan. Tingnan mo si Jose. Ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip na siya'y magiging dakila. Ngunit bago iyon natupad, siya'y ibinenta bilang alipin, itinapon sa bilangguan at halos nakalimutan. Ngunit sa tamang oras, itinayo siya ng Diyos bilang pinuno ng Ehipto at iniligtas ang kanyang pamilya at ang buong bayan. At tingnan mo ang bayan ng Israel. Nangako ang Diyos ng lupang pangako, ngunit 40 taon silang naglakbay sa disyerto. Ilang ulit silang nagduda, ilang ulit silang nagtanong, narito ba talaga ang Diyos sa atin o wala? Ngunit sa dulo, natupad ang kanyang pangako. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na ang iyong paghihintay ay hindi tanda ng pagkakalimot ng Diyos, kundi tanda ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ibigay ang iyong hinihingi, kundi hubugin ang iyong puso upang maging handa sa kanyang pagpapala. Ngunit kailangan din nating tanggapin ang isang katotohanan. Hindi lahat ng ating ninanais ay pangako ng Diyos. Minsan, hinihiling natin ang mga bagay na magpapahamak sa atin kung agad ibibigay. Ngunit ang mga pangako ng Diyos, ang kanyang sinabi sa kanyang salita, iyon ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't kapag ikaw ay nagtataka, "Panginoon, bakit wala pa?" Tandaan mo ito, may pagkakaiba ang oras ng tao at oras ng Diyos. Ang tao ay laging nagmamadali, ngunit ang Diyos ay laging nasa tamang panahon.
Ang tao ay nakatingin sa kasalukuyan, ngunit ang Diyos ay nakikita ang simula at wakas. At marahil ngayon, ikaw ay nasa gitna ng iyong disyerto, nag-iisip kung totoo pa ba ang pangako. Ngunit narito ang paanyaya ng Diyos. Magtiwala ka, ako'y gumagawa kahit hindi mo nakikita. Kaya't huwag mong hayaan na ang iyong pagdududa ay magpahina ng iyong pananampalataya. Sa halip, hayaan mong ang mga tanong ay magdala sa iyo ng mas malapit sa Diyos. Ang bawat bakit na iyong sinasambit ay maaaring maging daan upang marinig mo ang kanyang bulong. Hintayin mo, anak, dumating na ang oras ko. At dito tayo dadako kung ang Diyos ay may pangako. At kahit sa gitna ng pagdududa, siya'y nananatiling tapat. Paano naman natin maisasagawa ang mga pangakong ito sa ating araw-araw na pamumuhay? Ang ating tinutukan mula pa sa simula ay malinaw. Sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at ang bawat gawa sa silong ng langit ay may oras. Ecclesiastes 3:1. Ito ang pangako. Ito ang pundasyon. Ngunit ngayong narinig mo na ito, naramdaman mo na ito, at nakita mo ang mga halimbawa ng kanyang katapatan, ang tanong ay ito, paano mo maisasabuhay ang pangakong ito sa iyong araw-araw na buhay? Maraming tao ang nakarinig na ng mga salita ng Diyos, ngunit kakaunti lamang ang tumanggap ng tapang na isabuhay ito. Kaya't dito, sisimulan natin ang paglalakbay mula sa teorya tungo sa praktikal na karanasan. Sapagkat hindi sapat na marinig na may oras ang Diyos. Kailangang madama mo ito sa iyong puso, makita mo ito sa iyong mga gawa, at maranasan mo ito sa iyong pananampalataya. Una, alalahanin at ipahayag ang pangako araw-araw. Kapag gumising ka sa umaga, bago ka pa mag-alala sa mga bayarin o problema, ulitin mo sa iyong sarili, may oras ang Diyos para sa lahat ng bagay sa aking buhay. Ilagay ito sa iyong labi at hayaang marinig ng iyong puso. Sapagkat ang mga salitang paulit-ulit na binibigkas ay nagiging ugat ng katotohanan sa loob natin. Ikalawa, manalangin ng may tiyak na pagtitiwala. Hindi isang malabong panalangin na puno ng alinlangan, kundi panalangin na may matibay na pananalig. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, alam kong may oras ka. Hindi ko maintindihan ngayon, ngunit nagtitiwala ako na ikaw ay kumikilos. Sa bawat pag-usal nito, ang iyong puso ay unti-unting nahuhubog sa pagtitiwala. Ikatlo, palitan ang takot ng mga deklarasyon ng pananampalataya. Kapag may pumasok na takot, baka hindi na mangyari, baka mahuli na ako, baka nakalimutan na ako ng Diyos, agad mo itong salungatin ng salita ng Diyos. Sabihin mo, hindi huli ang Diyos. Ang oras niya ay laging perpekto. Ako ay nasa kanyang mga kamay. Sa ganitong paraan, binubuo mo ang isang pananggalang laban sa mga kasinungalingan ng kaaway. Ika-4, magpasalamat bago pa man dumating ang katuparan. Ito ang isang hakbang na madalas nating nakakaligtaan. Laging huli ang pasasalamat kapag natanggap na natin. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nagpapasalamat kahit wala pang nakikitang resulta. Kapag sinabi mong, "Salamat Panginoon sa pangakong tinutupad mo," ipinapakita mong ang iyong pagtitiwala ay higit sa nakikita ng iyong mata. Ika-5, kumilos ayon sa iyong pananampalataya. Hindi sapat na manalangin at maghintay. Kailangang kumilos ka rin sa direksyong ibinibigay ng Diyos. Kung naniniwala kang may oras siya para sa iyong trabaho, maghanda ka. Ayusin mo ang iyong resume, palawakin ang iyong kaalaman. Kung naniniwala kang may oras siya para sa kagalingan, alagaan mo ang iyong katawan at manatiling masigla sa pananampalataya. Kung naniniwala kang may oras siya para sa iyong pamilya, simulan mong buuin muli ang mga relasyon. Ang pananampalataya ay hindi lamang pananalita. Ito ay kilos sa dusinundaum. Ispinesin sa mga konkretong sitwasyon sa ina na nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Araw-araw niyang iniisip kung paano makakapagpatuloy sa pag-aaral ang mga ito. Ang unang hakbang niya, isulat at ipanalangin ang pangakong ito araw-araw. Ang ikalawa, magpasalamat sa Diyos na siya'y magbubukas ng pinto at habang naghihintay,
Gagawin niya ang lahat ng makakaya upang palakasin ang kanyang mga anak sapagkat naniniwala siyang sa oras ng Diyos. Ang pangarap ng kanyang pamilya ay matutupad, isang manggagawa na nawalan ng trabaho. Sa halip na pasukuin ang sarili, pinili niyang manalangin ng may tiyak na salita. Panginoon, may oras ka para sa aking bagong simula. Araw-araw niyang binibigkas ito at habang naghihintay nag-aaral siya ng bagong kasanayan. At nang dumating ang pagkakataon, handa siyang pumasok sa bagong yugto ng kanyang buhay, isang kabataang nagdurusa sa kalungkutan. Pakiramdam niya ay iniwan siya ng lahat. Ngunit sa bawat gabi inuusal niya, hindi huli ang Diyos. May oras siya para sa aking kagalingan at kaligayahan. Habang unti-unting lumilipas ang mga araw, nakatagpo siya ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya at natutunan niyang yakapin ang bagong panahon ng kanyang buhay. Ang mga hakbang na ito ay hindi komplikado. Hindi kailangan ng mataas na teolohiya o malalim na pag-aaral. Ang kailangan ay isang puso na handang sumunod at maniwala. At dito ko nais ipaalala, huwag mong ipagpabukas ang pagsasabuhay ng pangako. Kapag natapos ang video na ito, isara mo ang iyong mga mata at sabihin, Panginoon, mula ngayon, pipiliin kong maniwala na may oras ka para sa lahat ng bagay sa aking buhay. At hayaang ang mga salita mong iyon ay maging simula ng isang bagong landas ng pananampalataya. Sapagkat hindi sapat na marinig ang pangako, kailangang maranasan ito. Hindi sapat na alamin ang salita. Kailangang isabuhay ito. At ang Diyos na siyang nagbigay ng pangakong ito ay tapat na tutulong sa iyo sa bawat hakbang. At ngayon, sa sandaling pinipili mong ipamuhay ang pangakong ito, dumadating tayo sa isang mas malawak na paanyaya, isang kolektibong pagtindig, isang panawagan na lumapit sa Diyos at ipahayag ang pangakong ito ng sabay-sabay bilang isang bayan na nananalig sa kanyang perpektong oras. Ngayon ay dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Hindi sapat na pakinggan mo lamang ang mga salita. Hindi sapat na maramdaman mo lamang ang init ng pangako. Kailangan mong tumugon. Ikaw na nakikinig ngayon, oo, ikaw mismo, hindi aksidente na narito ka. Hindi mo lang basta nadaanan ang mensaheng ito. Ito'y ipinadala para sa iyo. Kaya't sa sandaling ito, huwag mong hayaang lumipas nang wala kang ginagawa. Tumindig ka sa pananampalataya. Sabihin mo sa iyong puso, O Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pangako. Naniniwala ako na may perpektong oras ka para sa aking buhay. Huwag mong itago sa isip mo lamang. Ipagpahayag mo ito. Isigaw sa iyong kaluluwa. Sapagkat ang pananampalatayang ipinahahayag ay nagiging mas matatag at mas totoo. Ngayon, isara mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. At sabihin mo sa katahimikan, Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng aking takot, lahat ng aking pangarap, lahat ng aking luha. Ako'y nagtitiwala na ang oras mo ay perpekto. Habang sinasabi mo ito, isipin mong inilalagay mo sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay na bumibigat sa iyo. Mga utang na hindi mo mabayaran, ang sakit na hindi mo magamot, ang relasyon na hindi mo maayos, ang pangarap na tila malabo, ilagay mo ang lahat ng ito sa harapan niya. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Habang inuusal mo ang panalangin ito, libu-libong iba pang nakikinig, ang sabay-sabay na gumagawa ng parehong bagay. Ang ating mga tinig ay nagiging iisang tinig, ang ating mga puso ay nagiging iisang panalangin. At sa kolektibong pananampalatayang ito, mas malakas ang pagdinig ng langit. Marahil iniisip mo, ngunit wala pa akong nakikitang pagbabago. Huwag kang mag-alala. Ang panawagang ito ay hindi tungkol sa nakikita mo ngayon, kundi tungkol sa paniniwala sa hindi mo pa nakikita. Ito ang pananampalataya, ang pagtitiwala na ang Diyos ay kumikilos kahit sa katahimikan, kahit sa dilim, kahit sa likod ng mga pangyayaring hindi mo maunawaan. Kaya't ngayon, hinihiling ko sa iyo, huwag mong ipagpaliban ang iyong pagtugon. Ngayon na ang oras, ito ang sandali. Ito ang pagkakataon para ipakita mong naniniwala ka, isulat sa iyong puso at ipahayag sa iyong labi, ako'y nagtitiwala sa oras ng Diyos.
At kung nais mong maging patotoo ng iyong pananampalataya, ilagay mo rin ito sa mga komento, ako'y nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Ito ay hindi lamang simpleng salita, kundi isang pampublikong deklarasyon ng iyong pananampalataya. At habang sama-sama nating ginagawa ito, isipin mo na may isang dagat ng mga tinig na bumabangon, sabay-sabay na humihiyaw. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyong oras. Ngayon, mararamdaman mo ang bigat na gumagaan. Mararamdaman mo ang liwanag na pumapasok, sapagkat ang oras ng Diyos ay nagsisimula ng gumalaw sa iyong buhay. At tandaan, ito ay simula lamang, sapagkat pagkatapos ng panawagang ito, tayo ay dadalhin sa isang mas matinding karanasan, isang panalangin ng propesiya at malalim na pag-iyak sa harap ng Diyos. Isang panalangin na magbubukas ng kalangitan sa iyong buhay. Ngayon ay pumasok tayo sa sandali ng pananalangin, isang banal na oras kung saan ang iyong puso at ang puso ng Diyos ay magtatagpo. Kaya't sa sandaling ito, isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at damhin ang kanyang presensya. Ama naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong bukas at handang tumanggap. Sinabi mo sa iyong salita, sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at ang bawat gawa sa silong ng langit ay may oras. Panginoon, kumakapit kami sa pangakong ito. Inaangkin namin na ang iyong oras ay perpekto, kahit na ang mundo ay puno ng kaguluhan, kahit na ang aming mga buhay ay puno ng pagsubok. Panginoon, nakikita mo ang bawat luha na pumatak, bawat panalangin na inusal, bawat pagod na dibdib na halos sumuko. Ngayon sa pangalan ni Jesus, ipinahahayag namin, hindi kami mahuhuli, hindi kami mawawala, at hindi kami pababayaan, sapagkat ang iyong oras ay dumadaloy sa aming buhay. Diyos, itinataas namin ang aming mga pamilya. Para sa bawat ina na nag-aalala sa kanyang mga anak, ipakita mo na may oras ka para sa kanilang kinabukasan. Para sa bawat ama na nawalan ng trabaho, ipakita mo na may oras ka para sa bagong simula. Para sa bawat kabataan na naliligaw, ipakita mo na may oras ka para sa kanilang pagbabalik loob. Ngayon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay humihiling ng kagalingan. Sa bawat katawan na pinahihirapan ng sakit, ipahayag mo ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sinabi mo, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Kaya't sa oras na ito, idinideklara namin ang kagalingan sa bawat may karamdaman. Tinatanggap namin ang himala ayon sa iyong oras. Panginoon, kami lumalapit din para sa kaginhawaan ng aming kabuhayan. Sa bawat tahanang kulang ang pagkain, sa bawat magulang na walang maibigay, sa bawat pamilyang nababalot ng utang, hinihiling namin na buksan mo ang pintuan ng kalangitan. Sapagkat sinabi mo, hindi kayo mangangailangan. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong provision at higit sa lahat, Diyos, kami dumadalangin ng kapayapaan. Sa gitna ng mga balita, ng digmaan, sa gitna ng takot sa hinaharap, hinihiling namin ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ibalot mo kami ng katiyakan na ikaw ay kasama namin at walang makapaghihiwalay sa amin mula sa iyong pagmamahal. Ngayon, sa harap ng lahat ng ito, kami tumitindig bilang isang bayan ng pananampalataya. Idinideklara namin, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong pangako. Ang iyong oras ay aming oras, at ang iyong plano ay aming plano. Panginoon, kami sumisigaw ng sabay-sabay. Ama, kami nagtitiwala sa iyo. Hindi huli ang iyong oras. Hindi kulang ang iyong plano at hindi kami mawawala sa iyong kamay. Sa bawat nakikinig ngayon, hinihiling ko, ulitin mo sa iyong puso, ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, ako'y umaasa, sapagkat sa panahong ito, ang iyong deklarasyon ay umaalingaw-ngaw sa langit. At ang Diyos na tapat sa kanyang salita ay kikilos sa kanyang perpektong oras. At ngayon, Panginoon, isinusuko namin ang lahat. Lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pangarap, lahat ay inilalagay namin sa iyong paanan. At sa pagsuko naming ito, nararamdaman namin ang kapahingahan.
sapagkat hindi na namin kailangang kontrolin ang lahat dahil alam naming nasa iyo ang lahat. Kaya't sa pagtatapos ng panalangin ito, kami nagsasabi ng iisang tinig, Amen. Ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, at ako'y umaasa sa oras ng Diyos. Pagkatapos ng matinding panalangin at pag-iyak sa harap ng Diyos, marahil nararamdaman mong may bigat na gumaan, may liwanag na pumasok. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Ngayon, panahon na para sa isang boses ng aliw, isang banayad na paalala mula sa puso ng Diyos. Hindi siya kailanman nabigo sa kanyang mga pangako. Narinig mo na marahil ang salitang ito, huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking aalalayan ka ng aking kanang kamay na matuwid. Isaiah 41:10. Ito ay hindi lamang salita para sa Israel noon. Ito ay salita rin para sa iyo ngayon. Sa bawat takot, sa bawat pangamba, ito ang bulong ng Diyos. Anak, kasama mo ako. Ganito rin ang ipinahayag niya sa Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano na iniisip ko para sa inyo, mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Kapag nararamdaman mong magulo ang lahat, kapag iniisip mong walang direksyon ang buhay mo, tandaan mong ang Diyos ay may plano at iyon ay mabuti. Hindi kanya inakay hanggang dito para iwanan, at higit pa roon, alalahanin ang 1 Corintios 1:20, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, ang mga iyon ay nasumpungan nilang oo kay Kristo. Ibig sabihin, ang bawat pangako ng Diyos ay may sagot na oo para sa iyong kagalingan, oo para sa iyong kapayapaan, oo para sa iyong kaligtasan, o para sa iyong kinabukasan. Kaya't sa oras na ito, damhin mo ang aliw ng kanyang presensya. Isipin mong nakaupo ka sa iyong tahanan, ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhan sa labas, ang iyong puso ay napupuno ng kapayapaan. Isipin mong tinitingnan mo ang iyong mga anak at nakikita mo silang nakabalot sa pangangalaga ng Diyos. Isipin mong nararamdaman mo ang kanyang kamay na nakalagay sa iyong balikat, nagsasabing, Anak, hindi ka nag-iisa. Ako ang iyong gabay. Hindi ito nangangahulugang wala ng pagsubok. Ngunit ito ay katiyakan na sa bawat pagsubok may Diyos na kasama mo. Sa bawat gabi ng pagluha, may umagang darating na puno ng pag-asa. Sa bawat kawalan, may kasaganaan na ibinubukas sa tamang panahon. At tandaan, ang pananampalataya ay hindi lamang para sa malalaking himala. Minsan ito ay para sa araw-araw na biyaya, para sa lakas na bumangon bukas, para sa kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, para sa kagalakan sa gitna ng simpleng bagay. Ito rin ay mga patunay na ang Diyos ay tapat, kaya't huwag kang susuko. Huwag mong hayaang nakawi ng takot ang pag-asa na ibinigay ng Diyos. Ang mga pangakong hawak mo ay hindi katang-isip, kundi pundasyong matibay, bato na hindi matitinag. Sa lupaing puno ng pagyanig, ang Diyos ang iyong matatag na batong kinatatayuan. Kaya ngayon, ipunin mo ang lahat ng lakas ng iyong puso at sabihin, Oo, nagtitiwala ako. Oo, naniniwala ako. Okay, umaasa ako. Sapagkat ang Diyos na tapat kahapon ay siya ring Diyos na tapat ngayon at magpakailanman. At sa susunod na bahagi, dadalhin kita sa isang huling paalala. Isang matinding pagtatapos kung saan pagsasama-samahin natin ang lahat ng ating narinig at ikaw ay aanyayahan na tumindig at maging bahagi ng isang komunidad ng pananampalataya na kumakapit sa mga pangako ng Diyos. Ngayon ay natapos na natin ang isang paglalakbay ng pananampalataya. Mula sa unang pahayag hanggang sa mga panalangin ng pagsamo, nakita natin ang isang katotohanang hindi kailanman kumukupas. Ang oras ng Diyos ay perpekto. Narinig mo kung paano ang mga pangako ng Diyos ay ipinahayag sa kanyang salita. Nakita mo kung paano ito natupad sa kasaysayan at nadama mo kung paano ito patuloy na gumagalaw sa buhay ng mga taong nagtitiwala. At higit sa lahat, naramdaman mong ito rin ay para sa iyo. O ikaw mismo, hindi ka huli, hindi ka nakaligtaan at hindi ka kailanman pababayaan.
sapagkat ang plano ng Diyos ay buhay at aktibo sa iyong mga pangarap. Kaya't ngayong nagtatapos tayo, hayaan mong ipaalala ko muli. Sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at ang bawat gawa sa silong ng langit ay may oras. Ito ang pundasyon na maaari mong panghawakan kahit sa pinakamadilim na gabi. Ito ang salitang maaari mong balik-balikan kapag ang takot ay kumakatok. Ito ang pangakong magbibigay lakas sa iyo bukas at sa mga darating pang araw. At ngayon, nais kitang hamunin sa isang simpleng hakbang ng pananampalataya. Huwag mong hayaang matapos ang mensaheng ito nang hindi ka kumikilos. Kung naramdaman mong ang Diyos ay nangusap sa iyo, gawin mo itong pampublikong deklarasyon. Isulat sa mga komento, "Nagtitiwala ako sa oras ng Diyos." Ang simpleng mga salitang ito ay magiging patotoo, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa iba na nangangailangan ng pag-asa. Kung nais mo pang patuloy na marinig ang mga ganitong mensahe ng pag-asa at pananampalataya, inaanyayahan kitang maging bahagi ng ating komunidad. Mag-subscribe ka sa channel na ito, pindutin ang kampana ng notifikasyon at huwag palampasin ang susunod na mga video, sapagkat araw-araw sama-sama tayong kumakapit sa mga pangako ng Diyos at sama-sama tayong lumalago sa pananampalataya. At higit pa roon, ibahagi mo ang video na ito sa isang tao na alam mong nangangailangan ng paalala. Ang oras ng Diyos ay perpekto. Maaari mong hindi alam, ngunit ang simpleng pag-share mo ay maaaring maging kasangkapan upang ang isang puso ay muling mabuhay sa pag-asa. Tandaan mo, dito sa ating komunidad hindi ka nag-iisa. Nandito tayo upang ipagdasal ang isa't isa, upang palakasin ang isa't isa, at upang sama-samang maghintay at magalak sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. At bago tayo tuluyang magtapos, nais kong iwan sa iyo ang huling katagang ito. Ang mga pangako ng Diyos ay ang matibay na lupa sa gitna ng lahat ng bagyo. Hindi siya kailanman nabigo at hindi siya magsisimula ngayon. Kaya't tumindig ka, magpatuloy at huwag kang bibitaw. Sapagkat sa oras ng Diyos, ang lahat ng iyong luha ay magiging kagalakan at ang lahat ng iyong pangarap ay magiging katotohanan.